Sabi ko na sa'yo eh, kami ang iyong Anghel de la Guardia! Magdasal kayong tuluyang siyang mabuhay! Dali niyo sa ospital! Kapag hindi mo sinabi sa akin kung saan niyo inilipat ang anak ko, magkikita na kayo ng Panginoong lumikha. Upang ang iyong mga kampon ay lalong lumakas. At ang kasunod nito, ang kamatayan ng ama ng supling na siyang balakid sa aming misyon! Panginoon ko, muli na naman pong nagbugisan ng mga kamay ko. Aking pumirakan ng aking sinimpa. Ito nga rin po sa aking mga gusto. Manuel, nailigtas na ni Totoy ang pamilya niya. Ayaw na ni Ana sa'yo. Kaya ayaw ka niyang kausapin. Pagod na siya sa'yo. Miguel, do something! Okay lang yan ngayon kasi nagkahiwalay sila. But for how long? Kapag magising siya, hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo napapatay. Malaki kasalanan ko sa kanya. Masamang tao si Hernandez. Pero sa mata niya, isang kulirang ama si Hernandez. Naintindihan ko siya, Chong. Ang ipinagtataka ko, bakit ako tinulungan ni Berong at ni Turco? Kaaway ko sila. Lalong-lalo na ang pinuno nilang si Manuel. Bakit nila ako niligtas? Hindi ko alam, Totoy. Baka naman naging tagahanga mo na sila. Instant fans dahil magaling kang boksingero. Huwag mo naintindihin yun. Ang importante, ligtas ka at ang pamilya mo. Binabasa mo ang mga dyaryong yan? Umuwi ako dito sa Pilipinas para ayusin yung Totoy na yan. Tapos ito dadatnan ko. Ang sunod-sunod na panalo ni Totoy, ganun ba? Tama lang yung ginawa kong paghiwalayan si Ana at si Totoy. Dahil hindi sila pwede sa isa't isa. Magkaiba ang mundo nila. Sikat si Ana, samantalang si Totoy wala't wala. Ganon. At yun ang ginagamit kong alas para lalong sirain ang relasyon nila. Miguel, unti-unti nang sumisikat si Totoy. At malapit na siya sa pedestal kung saan naroroon si Ana. Pag ganon, pantay-pantay na ang mundo nilang dalawa. Halika kayo! Tuloy kayo! Tingnan niyo itong bahay. Oo. Maganda ba? Opo, ang ganda-ganda ng bahay na ito. Pero, Lolo, kanino po to? Oo nga. Bakit niyo po ba kami dinala dito? Dahil mula ngayon, kayong lahat, dito natitira. Wow! Ganda! Ganda! Dahil nagkakapangalan na si Totoy, alangan naman na doon pa kayo sa lumang bahay tumira. Nararapat na sa inyo isang disenteng tirahan. Maraming salamat. Ang saya! May bago na tayong bahay! At ang ganda-ganda pa! Alam mo, pag nagpatuloy ang sweldo ni Totoy, gaya ni Manny Pacquiao, balang araw siguro sa isang malaking mansion kayo titira. Sana pagbilang Amerika, Fredo. Lolo, siguradong matutuwa si Itay dito. Pero, kailan po siya uuwi? Uuwi lang siya kapag sinigurado na niyang okay na yung kalagayan ng header na yun. Bakit ba inaalala ni Kuya Toto yung header na yun? Di ba masama yun?
Bakit ba kailangan niyo pang questionin ang mga desisyon ni Totoy? Hayaan niyo na siya. Buti pa, tignan na natin ang buong kabahayan, ano? Sibo, tara! Ayan yung tayo kusina, oh! Ang laki ng kusina! Yay! Wow! 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 Ganda! Boy, ang ganda! Oo nga! Ang ganda! Wow! Laki dito, taas! Laki ng bahay! Oh, Donaro! Hasta la vista! Javier! Bagay sa'yo! Paalam po! Alam! Bye! Maraming salamat! Salamat po! Salamat po! Ganda! Ganda dito! This is the Salamat. Napakabata mo pa para mamatay. May magandang kinabukasan pang naghihintay sa'yo. Lumaban ka. Tulungan mo ang sarili mong mabuhay. Totoy. Miss? Miss? Doc? Doc? Cecilia. Yan ang mabuting bata. Palaging nagdadasal. Pasalamat lang po kay God, Lolo. Kasi po, napakabait po niya sa atin. Palagi na po tayong binabantayan. Lalo na po kay Itay. Napakabait ng Panginoon sa atin lahat. Lalo na sa Itay mo. Dahil alam ko, lagi nang pinapatnubayan si Totoy. Tapos ngayon, bibigyan tayo ng mga bagong biyaya. Sana magtuloy-tuloy na ito, Cecilia, para matapos na ang paghihirap natin lahat. Yan po ang pinagdadasal ko, Lolo, na magtuloy-tuloy po ang swerte ni Itay. Na pagmayaman na po siya, hindi na po siya maging alangan kay Tita Ana. Kay Tita Ana? Cecilia, bakit? Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na magkakatuluyan sila ng Tita Ana mo? Opo, Lolo. Yun po ang gusto ko. Na balang araw, magkakasama na po ulit sila ng Tita Ana at Itay ko. Kaya sana po talaga magkakatuwang hiling ko. At palagi po magtatagumpay si Itay sa lahat ng laban niya. Para maging kapantay na po si Tita Ana. Dahil alam ko po, si Tita Ana lang makakapagpasaya kay Itay. Masisiguro ko sa iyo, pagbibigyan tayo ng Panginoon dahil mayroong isang anghel de la guardia ng iyong Itay. Ikaw. Tuwang-tuwa ang pamilya mo doon sa pinagdalhan ko sa kanilang bahay na titirahan nyo. Ikaw, pag nakita mo yon, siguro kung matutuwa ka rin. Dahil unti-unti nang nagkakakatas ang pinaghirapan mo. Salamat ho, Coach.
Utang ko sa inyo yan. Wala kang dapat pagpasalamat. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap mo. Ay, Coach, nandito naman pala kayo. Oh. Nagbalik ka pala uli. Totoy, ito, bumili ako ng pagkain. Alam ko kasi nagugutom ka na eh. Kichi. May kasabihan, a way to a man's heart is through his stomach. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan. Para sa akin, a way to a man's heart is through his... Salamat. Totoy, may magandang balita kami para sa'yo. Nakita ng mga nurse na gumalaw na kaninang daliri ni Heather. Kaya nung chinek ko siya, bumuti na ilagay niya. Ligtas na si Heather sa panganib. Excited na nga ang lahat. Sino ang susunod na kakalaban ni Totoy Pago? Yan ang inaabangan ng Royal. Grabe, boss, ha? Sikat na yan, Totoy na yan, ha? Abe, siya na lang ang laman ng TV at dyaryo, ha? Abay, magaling eh. Natural siya yung sikat, Turko. Nakita mo naman kung mag-akit ng pera sa atin. Limpak-limpak! Kaya pala ito, boss, ha? Oo, naman. Sure. Sa susunod na laban ni Totoy. Putol mo, boss. Miguel. Iwan nyo na muna kami. Salamat, Andong. Mang Podong, tumawag na po ba si Kuya Totoy o kaya si Coach Fredo sa inyo? Kamusta kaya yung lagay ng header na yun? Wala pang kahit kanino sa kanilang tumawag. Kaya wala pa sigurong balita doon sa header na yun. Alam niyo, Mang Podong, kung ako lang siguro ang masusunod, mas gugustuhin ko na wag na siya makaligtas. Kasi alam ko, sigurado lang ho ako na gulo ang idudulot ng babae niya. Kaya para sa akin, mas gusto kong wag na lang siyang mabuhay. Andong, alam ko masamang pagdasal ito, pero ganun din ang nasa isip ko. Na sana hindi na mabuhay itong header na ito at nang hindi na makapaggulo sa buhay natin. Hindi ko akalain. Of all people, ikaw pa magiging hudas sa buhay ko. Lahat ng para sa kaligayahan mo, ginawa ko na, Miguel. Hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay para sa'yo. Meron ding hindi. Si Ana ay para sa akin. Pag-aari ko si Totoy. Wala nang kinalaman doon ang pagiging magkapatid natin. Sa'yo ang pag-ibig. Akin ang pera. Hindi na ako bata para maniwala at makinig sa'yo. Ito ang tatandaan mo. Hindi na kita kapatid. At lalong hindi na kita kakampi. Miguel! Imulat mo na ang mga mata mo. Wala na si Totoy at si Ana. Yun ang isang bagay na dapat mong ikatuwa.
Nasaan ako? Heather? Ano nangyayari sa akin? Na-aksidente ka. Hindi mo matandaan? Sino kayo? Saka, sino ako? Hindi mo kilala kung sino ka? Hindi. Bakit wala akong maalala? Wala ka malala? Hindi mo kilala kung sino ka? Hindi. Heather? Huwag niyo akong layuan mo ako! Hindi kita kilala! Huwag niyo akong lapitan! Bakit wala akong maalala? Sino kayo? Anong nangyayari sa akin? Bakit wala akong maalala? Dok, ano nangyayari sa kanya? Masyado pa siyang mahina. Hindi niya kinaya ang kanyang emosyon kaya siya nawala na malay. Pagpahingin lang natin siya. Ano mo yung nangyari sa kanya? Bakit? Pati pangalan niya, hindi niya matandaan. I suspect na nagkaroon siya ng amnesia. Amnesia? Kondisyon yun sa utak ng isang tao na hindi na niya maalala ang nangyari sa kanya. Tama siya, Totoy. Nagkaroon kasi ng pamumuo ng dugo sa ulo ni Heather. Yun yung tinatawag na blood clot. Yun din yung inooperahan na tinalis namin sa ulo niya. Noong una pa lang, yun yung kinakatakot kung pwedeng mangyari sa kanya. Pero, ayun, nagka-amnesia rin siya. Kailan babalik yung alaala niya? Nobody can tell. Minsan araw, minsan buwan, o kaya minsan taon. Minsan pwedeng di na rin bumalik eh. Hindi na babalik. Oo, Totoy. It's a possibility. Maaaring habang buhay na rin niyang makalimutan ang lahat ng kanyang nakaraan. Totoy. Umalis na pala si Trixie. Mamamalengka raw. Pagluluto ng hapunan ng pamilya mo. Dito pa rin ako. Oo, nandito ka pa rin sa ospital. Wala pa rin akong maalala. Sino pa ako? Ang pangalan mo, Heather. Heather? Kayo? Sino kayo? Bakit kayo nandito? Kilala ko ba kayo? Sino kayo? Kami ang... Ako ang tatay mo. Ako si Totoy. Totoy Magtanggol. Ikaw naman si Heather. Heather Magtanggol. Ikaw, ito'y ko. Kayo? Kaano-ano ko kayo? Siya ang Lolo Fred. Oo. Ako ang Lolo Fredo mo. Lolo Fredo?
pa rin maintindihan, Totoy. Bakit mo sinabi na ikaw ang ama ni Heather? At ginawa mo pa akong lolo. Nagkaroon tuloy ako ng 10 oras. Pasensya na ho kayo. Nagkabiglaan eh. Wala akong maisagot nung bigla niya tayong tinanong. Nakakaawa siya. Pero mali, Totoy. Mali. Coach, tulungan na lang niyo akong kausapin yung ospital. Nasakyan yung binuo kong istorya. Sige, ako na bahala. Salamat po. Okay, Totoy. Totoo po bang nagka-amnesia si Heather? Oo. Kamusta po siya? Ayun, may amnesia pa rin. Yun ang napala niya. Andong. Gusto kong malaman mo na paglabas ni Heather sa ospital, dito siya tutuloy. Ha? Bakit, kuya? Bakit niyo kukupkupin yung babaeng yun? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Hindi ko maintindihan, Tay. Magpapamikap kaming kapatid ko yun si... Heather. Ate Heather ang pangalan niya. Pero bakit po? Kasi meron siyang sakit sa utak. Wala na siyang matandaan. Kaya naisip namin na sasabihin natin sa kanya na tayo ang pamilya niya para hindi siya malungkot. Mahirap ang nag-iisa sa buhay. Naintindihan ko na, Tay. Kasi nung mahiwalay ako sa inyo dati, nalungkot din ako. Mahirap pag wala kang tatay. Tama. Mahirap pag walang tatay. Kakaintindihan na tayo. Opo. Maasahan ko kayo, ha? Talagang walang hiyayang kapatid mo. Kaya nga ba, mabigat ang loob ko sa kanya eh. Wala naman siyang ibang kilala. Kung hindi, pera. Binantaan niya ako tungkol sa Totoy na yan. Huwag ko daw galawin si Totoy. At alam ko na hindi siya magdadalawang isip na pagplanuhan ako ng masama pag may ginawa ako sa Totoy na yan. Hindi ba talagang walang hiya siya? Kinakampihan pa niya ngayon ang kalaban mo. Huwag mong sabihin, Miguel, na natatakot ka na sa kapatid mo. La, hindi ako natatakot sa kanya. Pero bakit ko siya kakalabanin kung pwede ko naman siyang gawing kakampi? Paano ka kakampihan ng kapatid mo? Kung napapakinabangan niya ang tutoy na yan. Kailangan ko na pumasok sa bar, Totoy. Ilang beses na rin kasi akong absent eh. Si Steve, di niya yatid. Kanina pa siya umuwi eh.